Magpa-picture kayo, baby. Kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. May kahawig to eh. May kahawig pagka ganyan na. Kung may message daw ba kay PBBM, tingnan niyo yung mukha niya mga ka-clear. Nadinig lang ang pangalang PBBM. Tignan niyo siya ulit mga ka-clear. May kahawig to eh. May kahawig pagka ganyan ang itsura niya eh. Oh. Hanapin nga natin. Wait. Pag galit na galit eh. Ayoko na ipakita. Pinakita ko na sa inyo dati ito eh. Okay, sandali lang ha. Pag galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya. Iba itsura niya eh. Diba? Tingnan natin. Okay, wait lang. Hanap lang ako. Pag nagagalit siya, iba yung itsura eh. Saan na ba yan? Wait lang mga clear ha. Nahanap ko pa. Kasi magalit siya eh. Mag-iba ulit yung itsura niya. Wait lang ha. Tingnan niyo yung itsura niya dito ha. Parang ganito eh. Share ko lang. Diba? Nagsasalubong ang kilay eh. Yun o. Parang ganyan o. Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Paggalit. Diba? Anyway, balik tayo. Tingnan nyo o. O, diba? Mga clear. Tingnan nyo dito o. Parang yung pinakita ko kanina sa inyo. Bakit? Diba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Oh, definitely, mahinahon yun eh. Kahit hindi Pasko, mahinahon pa rin. Kahit hindi Pasko, hindi nagme-meltdown. Kahit hindi Pasko at maraming bashers, hindi nagmumura. Hindi nagbabanta ng buhay. Diba? Mukhang hindi talaga magbabago kasi ugali niya yun. Mga ka-clear. Ang bayaw niyang si Martin Araneta, ito ay bahagi ng malaking isang sindikato. Ang gobyerno ni Marcos, gobyerno ng sindikato. At ang sindikato may mastermind, tama? Si Saldico, operatiba nila sa loob ng sindikato na bumaliktad. Yan ang tama. Si Martin Romualdez kasama si Lisa Araneta at ang bayaw ni Marcos at pati si Sandro Marcos involved sa isang malaking pamilyang sindikato. Yun ang tama at yun ang totoo. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang kongresong ito, the worst Congress to ever exist, sapagkat yan ay pinagharian ng buhaya, magnanakaw at swapang sa pondo. VP, kumusta ang first Christmas ni Tatay Digong na hindi niya kayo nakasama yung family niya doon sa ICC detention facility? Oo. Okay lang naman yung Christmas niya kahapon, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Kanina din, pinakita ko yung video call ni Kitty para masabi niya sa inyo kung ano yung message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Nag-video call kayo lately, VP, kahapon, Tatay Digong? Wala kaming video call. So, telephone call lang po. Ano na pag-usapan niyo? Ay, karon? Yung kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call, so pwede lang kami mag-telephone call, pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Kumusta yung pag-visit mo sa The HPP? Ang haba nun, kumusta lang? Okay naman, madaming araw na
nagkausap kami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention, pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag one-on-one at 1 hour and a half every day para magkausap. VP, on the other hand, sa BICAM, na-restore yung budget, yung proposed budget ng OVP na 8,800,000. Next question. Next question. Alam ko na yan. Next question. So, ngayong January, first week sa January, may pirmahan na yung 2026 national budget ni PBBM. Hindi pwede, uy. Dapat before December 31, pirmahan ang budget. Otherwise, mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Anong meaning ng reenact? Reenact meaning ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. So, dapat pirmahan siya before December 31. Sabi ng Malacanang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So, bawal ba yan sa lobby? Sa batas, dapat before December 31. Otherwise, mag-reenact by January 1. So, meaning magbabalik yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. John Ryan Calonia. Bibi, can you confirm yung sinabi ni Secretary DIL Secretary na bumisita ka raw po sa jail facility to visit Arlie Teves and not Madriaga? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May mga picture kayo, Bibi, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. So, propaganda lang ito, Bibi, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na yung sunod ng tanong eh. Bibi, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung account mo for that any eventuality? Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ito naman yung pagkamatay ni si Cabral. Do you think, Bibi, na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Bakit, Bibi? Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Sa tingin mo may foul play itong pagkamatay ni si Cabral? Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Lately, Bibi, tinalaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. So, any comment? Ano bang comment niya? Dapat siguro siya ang mag-comment sa kanyang appointment. Anong comment niya? Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. Bibi, balikan ko yung Long Teves. Hindi totoo bumisita ka po sa jail. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny
sila ang kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala sila Mil Madriaga. Binibisita mo na si Arnie Teves. Yun sir, ang sagot ko. Yun ang sagot ko sir. Maybe na Sila na lang ang magsalita kung gusto nila magsalita. in the spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Bilang araw ng absence si Senator Bato sa Senado. So, nagkausap pa kayo lately, recently, Senator Wala. Bato? Wala May kami. isang advice sa'yo? Hindi kami nagkausap ni Senator. Hindi kami nagkausap ni Senator Bato ngayong panahon ng Pasko. At ang huling pagkausap namin ay yung araw na nagsabi na merong warrant of arrest para sa kanya. Last na lang, message mo sa mga sumusuporta sa mga Duterte ngayong Kapaskuhan, Christmas. Opo, nagpapasalamat kami mula kay former President Rodrigo Duterte sa aking mga kapatid, si Congressman Paulo Duterte, sa aking pamangkin, si Congressman Omar Duterte, sa aking isang kapatid na si Mayor Sebastian Duterte, sa aking isang pamangkin na si Vice Mayor Rodrigo Duterte II, at mula sa buong pamilya, kasama na si Kitty, nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming pamilya at sa pagdarasal ninyo sa paglaya ni former President Rodrigo Duterte. At ako, kasama ang aking mga colleagues sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa mga aktibidad, programa at proyekto ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Thank you, Vic. Right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government right now. Si Pipi Sara po ba nilulook forward nyo na pumalit sa kanya sa pwesto? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng RevGov. The RevGov can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos and Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. Right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government right now. Si Pipi Sara po ba nilulook forward nyo na pumalit sa kanya sa pwesto? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng RevGov. The RevGov can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos and Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. Ang ICC po was a creation of non-government organizations, mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na nakabase sa Europe. Naniniwala ang dating kadre na si Jeffrey K. Erexelis na hindi lang dahil sa politika ang motibo ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang nasabing ahensya'y mayroon ding ugnayan sa mga makakaliwang grupo.
The ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Isa sa naging patunay ni Celis ay ang abogadang si Attorney Cristina Conte na ayon pa kay Celis, Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi? Di ba? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. kaya naman ni Celis hindi lang ang Marcos at Romualdez ang nakinabang sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte. Greatest po ng kanyang ama na greatest magnanakaw sa Pilipinas. Pangalawa, ano ba ang ibabangon ni Bongbong Marcos? Nagtalaga siya ng mga judges sa Sandigang Bayan, sa Ombudsman, sa Supreme Court, may pinasok siya mga justices. Para ano? Gusto nilang linisin ang madilim na nakaraan ng kanilang ama na maraming kaso. So ngayon, unti-unti na nabura ang mga kaso ng kanyang ama sa plunder niya sa bansang ito. Lumalabas ang mga kaso at pinawalang sala na ang kanyang ama at kanyang pamilya sa mga pagnanakaw na kanilang ginawa noong panahon ng kanyang ama. Pangatlo, anong ibabangon nila? Sa libro kasi, di ba sa atin, doon sa libro ng Philippine History, nakatatak doon na ang Marcos ay magnanakaw, diktador, at Philip, di ba, salot ng bayan ng mga Marcos.